ng Volunteers Against Crime and Corruption, founding chairman Boy Evangelista, si Police Major General Uling Torre bilang isa sa mga posibleng susunod na Chief of Philippine National Police. Ani Evangelista, taglay daw ni Torre ang political will, tapang at lakas ng loob kasama ang hands-on na pamumuno at epektibong mga programa kontra krimen tulad ng police visibility at 5-minute quick response ayon kay Evangelista. Ngayon, mga kababayan, kilala niyo ba ito si VACC? 'Di ba? Siya yung in-expose natin na nananawagan tayo, 'di ba? Si Evangelista na 'yan bilang isang chairman nga ng VACC or Volunteers Against Crime and Corruption na imbestigahan niya at magsalita siya tungkol dito sa ginawa ni Kumar. 'Di ba? At ni Lisa Tanas, according to the video na in-expose ni Agent Morales. Dahil kasama ni Evangelista, si Kumar, si Gadon, si Kilay, doon sa court. Kasama itong si Kumar. Di ba bigla na lang nawala si Kumar? Kaya ngayon, ito, puring-puri niya ngayon si Torre. Itong mga VACC, itong mga kajotahan ng mga organization na to na supposedly ay kaagapay, kaakibat ng taong bayan kapag may nakita silang hindi ginagawa ng gobyernong bangag. Di ba? Volunteers Against Crime and Corruption. Diba? Yung supposedly na crime na gagawin ni Lisa Tanas at ni Kumar, nakasama ni Boy Evangelista. Based on that video na in-expose ni Agent Morales, tumahimik na. Wala na. Si Kumar na pinapunta doon sa Senate hearing, pero nagpanggap na kunyari ay nasa ospital, pero nasa hotel pala. Anong ginawa nila? Kinontempt ba nila? Pero ang isang Colonel Grijaldo na nanindigan doon sa Huwad Committee, sa Congress, na pinanindigan niya ang katotohanan para sa kanya, hanggang ngayon ay ikinulong nila. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang sinasabi nitong VACC chairman na ito na para sila sa taong bayan, sa mga naaapi at sa korupsyon ng bayan, pero ay hindi nagsasalita sa mga pagigipit, pangaharas ng Marcos Bangag Jr. administration. Kaya itong dramatization 101 mo, Evangelista, ilabas mo si Kumar. Magkano ba? Kung meron mang binibigay sa'yo si Kumar, magkano ba? Anong sinasabi mong tapang at lakas ng loob? Kitang-kita mo na si Kumar ay watahasang pinangalanan doon sa video at matapang na sinasabi ni Agent Morales, pero tahimik ka. At pinagbubura mo pa ang mga pictures niyo ni Kumar. Anong ibig sabihin yan? Mukhang guilty ka. Tapos ngayon, aayunan mo si Torre na ito ay matapang, anong expect natin? Para sa kanila, yung pangaharas, panggigipit ng mga katulad ni Torre ay what? Matapang at ito'y tama at dapat ipagmalaki. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kung hindi kayo kay kilos, Mamansan, thank you. Kung hindi kayo kay kilos, kailan kayo kay kilos? Para sa manindigan. Antayin nyo pa ba na may mangyari kay Pangulong Duterte? 80 years old na ang Pangulong Duterte. Ako every single day, pinipray ko ang Pangulong Duterte. Alam mo, hindi nga ako nagpipray sa sarili ko. Di ba? Minsan nakalimutan ko i-pray. Yung mga taong, na dapat ko ipag-pray. Pero ako, every single day, pinagpipray ko ang Pangulong Duterte na sana malagpasan niya to. Nakita naman natin si Pangulong Duterte, nakabaston pa, di ba? Nabagit ni Inday na yung problema doon, pag yung mobilization niya, kasi wala nag-a-assist sa kanya, kailangan niya na ng nurse or caregiver na assistant, staff, na mag-ano sa kanya. Although may mga tao naman daw doon, pero iba yung personal, touch o personal na talagang nag-aalaga kay Pangulong. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung mga itinaas ng sweldo, dinoble ng Pangulong Duterte, pinaghalagahan kayong mga men and women in uniform. Binigyan kayo ng dignidad. Bumalik ang tiwala namin sa inyo ng panganahon ni Pangulong Duterte. Thank you. At ipinakita ninyo sa protest vote. Pero hanggang protest vote na lang ba? Nakakaawa ang sitwasyon ng Pangulong Duterte na ginawa lamang iligtas kayo. Diba? Anong sabi ng Pangulong Duterte dyan? Sasagutin niya lahat. Diba? Yung mga akusasyon o mga kasalanan ninyo na men and women in uniform. Nakita natin ang ibinintang kay Pangulong Duterte na mga dilawan-pulawan na libo-libo, 30,000. Diba? Noong panahon ng mga dilawan. Na mga ginurgur daw sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi nga maka-50 doon. Na mga peking, mga testigo doon sa ICC. Nakita nyo na ang kasinungalingan ng Pulawan, ng mga rebeldeng komunista na talagang pinagkaisahan nila ang Pangulong Duterte. Tapos kayo na tinuringan na may balls na nakita nyo naman na nilabanan ni Pangulong Duterte ang mga makakaliwang grupo, ang mga sumisinghot katulad ni Bangag, ang mga pulboronic,
Hindi nyo kayang ipagtanggol ang dati ninyong presidente na nagbigay sa inyo ng kaalwanan sa buhay at nagbigay sa inyo ng dignidad. But anyway, mga palangga, alam ko, God is good. Alam ko, darating ang panahon na babayaran lahat ng mga nang-api ng Duterte sa pamilya niya at sa Pilipinas na tuli kay Pangulong Duterte kasi yung pang-aapi nila kay Pangulong Duterte ay pang-aapi sa lahat ng Pilipino. Yung nangyayari ngayon, naranasan nito yung kagutuman, krimen, lahat na paulit-ulit ay ginagawa ng bangag na gobyerno. At itong mga pulis natin at mga yun nga, men and women in uniform ay hindi pa rin sila nananindigan ng harap-harapan na paninindigan. Total, nananawagan naman si Bangag eh. Pwede ba yon mga kababayan? Nanawagan siya na mag-courtesy resignation daw kayo. Mag-courtesy resignation kaya sila. Ano kaya magiging impact nun? Majority ng mga police at mga militar, kapag possible ba yon? May lawyers ba dito? Pag nag-courtesy resignations kayo lahat, edi wala nang maiiwan. Edi bagsak na ang Bangag. Ibig sabihin, pinapakita ninyo na hindi na siya dapat mamuno. Dahil ang ginawa ni Marcos Jr., sumingot ng sumingot, manggipit ng manggipit, manakot ng manakot, magbayad ng mga House Representative members gamit ang pera ng bayan para atakihin si Sara Duterte. So walang kwenta ang Marcos Bangag administration na. Kaya dapat sila ay ilubog na silang lahat sa Kumunoy. Kaya itong dramatization 101, the courtesy resignation, sabi nga natin kahapon, ito ay loyalty check, di ba? Kung sino ang asong julol, at ito'y drama-drama, nag-usap lang sila na, kunyari, mag-resignation ka. Pero meron din silang mangilan-ngilan na tatanggalin, na kunyari, not performing cabinet, secretary, or what. Diba? Tapos ito nga si Bobong Gadon, ay kapit ko pa, pero post lang niya sa Facebook, na siya ay sumunod na at nag-courtesy resignation. Sinabi ko naman sa inyo na hindi gusto ni Lisa Tanas si Gadon. Okay? Dahil yung bago pa kasi, in-appoint yan si Gadon. That was basta nung bago siya na-point, okay, ay yung anak niyan, okay, na may jowa dyan sa loob, ng Malacanang din, na nakikinabang din sila lahat sa perks, whatever, sa pera ng bayan, ay galit na galit. Bakit hindi pa na-appoint yung kanyang tatay? Di ba alam ko yan, sinabi ko nga sa inyo, ultimong upuan pa lang, si Gadon magnanakaw na ng upuan. Di ba? Sinabi ko sa inyo, nakasabay ko yan doon sa, ni Bangag, doon sa inauguration ni Bangag. Upuan pa lang ninakaw na ni Gadon. Kaya yung mga dramatization niya ng anti-poverty chuchu, binigyan siya ng pwesto para lang bayad sa kanyang pangangampanya. I don't know, baka ngayon isisibakin na yung gonggong na yan. Kasi anti-poverty advisor ni Bangag. May naramdaman ba kayo? Anong in-advise ni Gadon kay Bangag? Lalong magpakabangag. At anong ginagawa ni Gadon? Kundi mangialam sa mga isyong politika. Imbis na, di ba, I remember, nag-vlog ako sa inyo, pumunta siya sa iba't ibang mga eskwelahan, nagbigay ng isang boteng tubig, mineral water, at saka isang perasong tinapay. Ganyan ba yung approach to fight against poverty? Ganyan ba mag-advise ang isang vobo, vobo nga, sa presidente para what do you call it? Maibsa natin ang kagutuman sa Pilipinas? At hindi lang po yun when you say anti-poverty advisor ka, whole nation approach. Hindi lang kindergarten. Hindi lang kindergarten o toddler na bibigyan mo ng isang boteng tubig, isang perasong tinapay, ay magaling ka na. Remember that? At marami may mga ahensya pa na, ng ahensya ng government na mag-handle sa ganyang usapin. Pero sabi ko nga sa inyo, wala na pong patutunguhan ang gobyernong ito. Dahil even yung mga gawa-gawa na mga ahensya ng agency na yan, okay, nahawak ni Gadon, yan ay what? Political accommodation. Utang na loob, bayad, dahil nga, syempre nagwawala si Gadon. O ngayon, sige, pag tignan natin kung ma-re-appoint siya. Pag hindi siya not re-appoint. Yeah, o ma-re-appoint, o ma-reshuffle, or whatever. Pero eto lang yan. Just in case na siya ay tuluyan ng lisanin, okay? Tuluyan na siyang iwanan ng bangag na bangag, tignan natin kung paano siya magwala. Tignan natin, di ba, kung paano siya bumaliktad. Di ba? Tignan natin kung paano niya ibukelya ang kajotahan ni Bangag at ni Liza Tanas. Dahil sabi ko sa inyo, ayaw ni Liza Tanas ng bunganga ni Gadon kasi unang-una, pareho silang butlog ang mata. Alright? Alam na alam ko yan. Dahil kilala ko si Liza Tanas. Galit siya sa kapwa niya, nget pa. Alright? Ganon yan. Sa kapwa niya, nget pa, galit siya. Okay? Gusto niya ng magagandang alindog, katulad ko. Alright? Siyempre, ganon. Pero siyempre, insecure na yan ngayong hinayupak na yan. Meron kapangyarihan si Bangag. Natanggalin lahat yung, tanggalin lahat o tanggalin yung ayaw niya.
Pero bakit may ganito siyang drama? To divert your attention. Sabi ka natin, to divert your attention. Anytime, pag doon na sinabi ni Bangag, o tanggalin mo yan si Bobong Gadon. Di ba? Hindi niya magawa yan. Kasi loyal na loyal sa kanya yan. So magbabacklash ngayon. Di ba? Baka si Gadon, ibumula ang bibig. Right? Pwede niyang tanggalin si Loizaga, Yulo, na Department of Energy. Kasi yun, tawag dito, low performance daw, kaya tinanggal, pagpapahinga na lang muna, pero anytime, pwede naman daw bumalik, pwede niyang tanggalin yan. Lahat yan kajotahan. Lahat yan. Lahat yan palusot. Lahat yan, dahil nga, kitang-kita, di ba? Pa-cute-cute ni Bangag. May mga tinanggal si Pangulong Duterte. Wala siyang pakialam kung kaibigan niya, kaklase niya, and everything, di ba? Tinanggal niya. Hindi siya nagpa-cute-cute. Hindi nagpa-cute-cute na Pangulong Duterte. Tinarget niya ang PNP, tinarget niya ang Bureau of Customs, tinarget niya ang DOJ, di ba? Harap-harapan. Kaya si Bangag Jr., pa-cute-cute na kunyari, paano natin, pa-courtesy resignation natin dyan, meron siyang power, ginagago kayo. Di ba? Ginagago kayo. Kasi umuiwas siya na batuhin siya nitong mga pinagtatanggal niya. Di ba? Para kunyari, palalabasin niya, sila naman ang kusang umalis eh. Di ba? O nag-courtesy resignation naman sila, voluntary, jujujuju.